Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shepherd Sunday. So ngayon ay ating pagninilayan ang mabuting pastol. So bibigyan ko kayo ng 4 na katangian ng mabuting pastol. Ano ba yung katangian ng mabuting pastol? Una, siya yung namimili sa atin. No? Siya yung nag-lead. Ibig sabihin, siya yung nagbibigay ng magandang example sa ating lahat upang ating tularan at gayahin. Kaya nga sabi ni Jesus, magpupunta siya dito sa mundo para maglingkod, hindi upang paglingkod. Ganun ang Good Shepherd, naglilingkod ng mundo sa lahat. At yung pangalawang katangian ng pangalawang N, ay naggagabay. Siya yung gumagabay sa atin. Naalala natin ating mga magulang, di ba? May tayong mga baby pa, di ba? Hinahawakan yung kamay natin, tapos lumalakad tayo, tapos pag tayo ay nadadapa, kinukuha tayo. Ganun din ang Good Shepherd. Inaalalayan niya tayo, namumuna siya sa atin. Pag alam niya tayo nadadapa, kuhanin niya tayo. Pero pag tayo malaki na, hinahayaan lang na tayo. Pero nandiyan sa tabi natin, gumagabay sa atin. Yun ang mabuting pastol, gumagabay. Yung pangatlo, ang mabuting pastol ay nagbibigay ng proteksyon. Binibigyan tayo ng, inaalagaan niya tayo na hindi tayo makahamak. Di ba maalala natin yung parable ng the lost sheep? May 100 sheep, wala yung isa. Anong ginawa ng mabuting pastol? Hinanap niya yun, hinanap hanggang sa matagpuan niya. At nung matagpuan niya, nilagay pa niya sa balikat, di ba? Tuban-tuwa siya. So, ganun din tayo. No? Gusto niya na lagi tayong ligtas. Gusto niya lagi tayong nasa mabuting laman. Ayaw na tayong makahamag. Yun ang mabuting pastol. Nagbibigay ng proteksyon. Ang ika-4, ang mabuting pastol ay nagmamahal. No? Sabi nga, no? For God so loved the world that He gave His only Son, that we have eternal life. At anong ginawa ng Son? Anong ginawa ni Jesus? Inalay ng kanyang buhay. Sinakripisyo ng kanyang buhay. Naalala natin ng Holy Week, di ba? Pinarusahan siya, inalipusta siya, pinahirapan siya, tinulog sa Diyos. Siya'y namatay. Ibinigay ng kanyang buhay. Bakit? Upang tayo ay magkaroon na buhay. Upang tayo mabuhay. Ganon ang mabuting pastol. At ano naman ngayon ang hamon sa atin? Tayo, bilang mga kawan niya, bilang kanyang mga tupa, anong dapat natin gawin? Una, kailangan natin makinig. Pag nakikinig tayo, hindi lang yung tenga ang gagamitin. Gagamitin din natin ating puso at saka ang ating isip. Upang sa ganon, maalala natin yung mga tumutulong niya. At sa ganon, may isang buhay natin ito. Hindi lang natin ito isa sa buhay. Nang ganon lang. Kailangan kapag sinabuhay natin to, lalaki pa natin ang pagmamahal. Kagaya ng pagmamahal sa Diyos. Pagmahal natin ang ating mga magulang. Kasi ang ating mga magulang, sila yung mga pastor
pastol natin habang tayo lumalaki, magulang natin, yung ating mga guro, mga tatay natin, yung mga kapatid natin, katanda, sila yung ginagabay sa atin, sila yung nagbibigay sa atin ng protection, no? Sila yung nagmamahal sa atin. Kaya, anong gagawin natin? Kailangan natin sumunod sa kanila. Kailangan natin silang irespeto at igalang. At higit sa lahat, kailangan natin silang mahalin. Ipakita natin na tayo ay nagpapasalamat sa ginagawa nila sa pamamagitan ng pagsunod at pamamagitan. Mahirap gawin minsan yun, kasi minsan tayo mga gusto natin yung buhay natin gano'n wala makialam. Pero hindi, no? Sabi nga, ang Panginoon ang aking pastor at hindi ako magkukulang. Bibigyan niya ako ng kaginawaan, no? Yung kanta na, ang Panginoon ang aking pastor. Yung, no? Di ako magkukulang. Papapaginawahin niya ako ng lubos, no? Bibigyan niya tayo ng ginawa. Bakit niya kailangan maging mabuting pastor? Upang sa ganun maging hawa ang ating buhay. Hindi naman sinasabi na Diyos na wala tayong problema, wala tayong away. Hindi. Ang sinasabi na kahit na mahirap ang buhay, kahit na may problema, kahit may stress mo, kahit may mag-alto, hindi pa rin maging hawa pa rin na sila kapatid. Kasi alam mo na naandyan sa Jesus sa Panginoon. Alam mo na may mabuting pastor na gagabay sa iyo. Alam mo na may mga bagulang ka, may mga kapatid ka na gagabay sa iyo. At hindi ka pababalaan ng Diyos, no? Kaya tayo, no, makinig, sumunod, isabuhay ang mabuting turo ng Diyos at magmahal. Higit sa lahat magmahal. Lahat ng ginagawa natin ay ang kabuuan ay ang pagmamahal.